Noong Mayo 2025, nakatanggap ako ng sulat mula sa nakatataas na mga lider tungkol sa malawakang mga pag-aresto sa distrito ng North City. Naaresto lahat ang 3 lider ng distrito, kasama ang mahigit 30 iba pa. Kabilang ang mga lider ng iglesia, mga diakono, at iba pang mga kapatid. Bukod pa roon, nawalan kami ng ugnayan sa 3 iglesia. Dati na akong gumawa ng tungkulin sa distrito ng North City at medyo pamilyar ako sa sitwasyon doon. Kaya hiniling sa akin ng mga lider na pumunta para asikasuhin ang mga naiwang gawain. Alam na alam kong walang puwang ang pagiging pabaya o pagiging kampante sa pag-aasikaso nito. Kaya taimtim akong nanalangin sa Diyos na gabayan akong magawa ng maayos ang gawain. Pagdating ko roon, nagkaisa kami ng mga kapatid sa pakikipagtulungan. Sa loob lang ng mahigit 2 linggo, nailipat namin ang mga handog sa Diyos at ang mga aklat ng mga salita ng Diyos sa mga ligtas na bahay-imbakan at nailipat sa mga ligtas na lugar ang lahat ng nasa panganib. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala uli ng sulat ang mga lider na humihiling sa akin na manatili sa distrito ng North City at pamahalaan ang gawain. Alam kong karamihan sa mga iglesia sa distritong iyon ay nahaharap na ngayon sa mga panganib sa seguridad at bawat aspekto ng gawain ng iglesia ay puno ng mga paghihirap. Kaya kailangan kong akuin ang responsibilidad na ito. Kaya, aktibo kong ibinuhos ang sarili ko sa gawain. Dahil napakaraming lider at manggagawa ng iglesia sa distrito ng North City ang naaresto, kinailangan naming maghalal ng mahigit 100 bago. Agad akong nakipagbahaginan sa mga bagong lider ng distrito tungkol sa mga prinsipyo sa paghahalal ng mga lider at manggagawa at magkakasama naming sinala ang mga potensyal na kandidato sa pag-asang maihalal sila sa lalong madaling panahon. Pero ang ilan sa mga kapatid ay nahaharap sa mga panganib sa kanilang kapaligiran. Ang ilan ay nililimitahan ng kanilang mga pamilya at ang iba naman ay takot na maaresto. Pagkalipas ng ilang araw, wala pa rin kaming mahanap na angkop ng mga taong aako sa gawain. Ang mas mahirap pa, nawalan kami ng ugnayan sa ilang iglesia at kinailangan naming humanap ng paraan para makontak sila. Kung hindi maihahatid sa oras ang ilang liham. Isa pa, naaresto ang mga supervisor ng ebanghelyo at mga lider ng pangkat ng pagdidilig sa ilang iglesia at kinailangan naming humanap ng mga taong papalit sa gawain nila. Nang makitang puno ng hirap ang gawaing kahaharapin at dahil alam kong mangangailangan ng labis na pagsisikap para isa-isang malutas ang mga ito, nalula ko sa pag-iisip pa lang ng mga ito. Hindi ko maiwasang isipin ang dati kong iglesia, kung saan hindi gaanong marami ang problema at hindi gaanong nakababahala at nakapapagod. Napakaganda sana kung makakabalik ako sa paggawa ng tungkulin ko roon. Naisip ko. Sa puso ko, alam kong hindi pwedeng huminto ang gawain kahit gaano pa karami ang mga paghihirap. Pero sirang-sira na ang loob ko sa harap ng napakaraming hamon. Naisip ko, hindi naman sa ayaw kong gawin ang gawain, pero ito ang realidad ng kapaligiran. Hindi malulutas ang mga paghihirap na ito sa isang iglap lang. Gagawin ko lang kung ano ang kaya ko, at kung ano ang hindi ko matapos ngayon, ipagpapatuloy ko na lang bukas. Sa isiping iyon, huminto ako sa apurahang pag-aasikaso sa mga problemang ito. Ang gawaing pwede sanang matapos sa loob ng isang araw ay ipinagpapabukas ko pa. Sa ilang issue, magbibigay lang ako ng ilang pabasta-bastang salita sa pakikipagbahaginan nang hindi talaga nilulutas ang mga ito, na naging dahilan ng mabagal na pag-usad ng gawain. Ilang araw ang lumipas, nagpadala ng sulat ang nakatataas na mga lider para pungusan ako. Kalahating buwan na ang lumipas,
Kaya bakit wala pa ring pag-usad sa paghahalal ng mga bagong leader at manggagawa? Bakit ka nagpapabagal-bagal sa isang ganoon kaapurahang gampanin? Hinimay rin sa sulat ang mga pagpapamalas ko. Sinasabing ang kalikasan ng mga iyon ay pagtalikod sa aking tungkulin. Nakaramdam ako ng matinding sama ng loob at nangatwiran ako sa loob ko. Para namang hindi ninyo alam ang mga tunay na paghihirap dito. Nagbayad ako ng halaga, pero wala lang talagang naging resulta. Anong dapat kong gawin? Hindi naman sa hindi ako nakikipagtulungan. Paano ninyo nasasabing tinatalikuran ko ang tungkulin? Hindi ko na talaga kaya pang gawin ang tungkuling ito. Humanap kayo ng may kapabilidad sa gawain para gawin ito. Noon din, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na sinipis sa sulat ng mga lider. Bawat tao, sa proseso ng pananampalataya sa Diyos, paggampan ng kanyang tungkulin, at paglilingkod sa Diyos, ay madalas na nasusumpungan ang kanyang sarili sa mga kalagayan ng pagkanegatibo at kahinaan o ng pagnanais na tumakas, anuman ang mga uri ng suliraning kinakaharap niya. Ito ay dahil, habang nananampalataya sa Diyos, hindi maiiwasang maharap ang mga tao sa maraming suliranin sa pang-araw-araw na buhay at pag-iral, o mga paghihirap sa kanilang tungkulin, pati na rin mga personal na suliranin. Madalas na ginugulo at naaapektuhan ng mga paghihirap na ito ang mga tao na nagdudulot sa kanila na maging mahina, negatibo at palaiwas, na magkaroon ng mga maling pagkaunawa tungkol sa Diyos at hindi maramdaman ang gawain ng banal na espiritu sa mga espesyal na kapaligiran at konteksto na kinasasangkutan ng mga bagay tulad ng sarili nilang mga interes, buhay at kamatayan, at iba pa. Sa gayong mga sitwasyon, kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang mga layunin ng Diyos o nawawalan sila ng pananalig sa Diyos, o kapag wala silang nakikitang pag-asa at hindi nila maramdaman ang malinaw na gawain ng Diyos, pipiliin ng karamihan na isuko ang mga responsibilidad na dapat nilang tuparin. Pansamantala man ito o permanente, sa aking paningin, ang pagsuko nilang ito ay ang pagtalikod nila sa gawain. Ibig sabihin, kapag nahaharap ang mga tao sa mga paghihirap na ito at nasasadlak sa pagkanegatibo at kahinaan, sa maling pagkaunawa sa Diyos at sa pagkadismaya sa Diyos, pinipili nilang sumuko at maging palaiwas sa halip na harapin ang mga suliranin o tiisin ang pasakit para manindigan sa kanilang mga pwesto. Sa aking paningin, ang ganitong uri ng pagpapamalas at pag-uugali ay tinatawag na pagtalikod sa gawain. Inilalantad ng Diyos na kapag nakararanas ang mga tao ng iba't ibang paghihirap sa paggawa ng kanilang tungkulin, nagiging negatibo sila at nangihina at gusto nilang tumakas o talikuran ito. Talikuran man nila ito ng pansamantala o tuluyan, hanggat hindi nila kayang harapin ang mga paghihirap ng diretsahan, na matibay na pinangahawakan ang kanilang tungkulin, ang ganitong uri ng pagpapamalas ay pagtalikod sa kanilang mga tungkulin. Pinagnilayan ko ang aking sarili at nakita kong ang mga pagpapamalas ko ay ang mismong inilantad ng Diyos. Alam ko na dahil sa malawakang mga pag-aresto, ang mga iglesia ay kulang ng mahigit 100 lider at manggagawa na kailangang ihalal. Dapat sana ay agad akong naglagay sa posisyon ng mga bagong lider at manggagawa para maipagpatuloy ng mga kapatid ang isang normal na buhay iglesia at para umusad ang mga item ng gawain. Responsibilidad ko ito. Tungkulin ito na dapat kong gawin. Pero ang paglutas sa mga problemang ito ay nangangailangan ng pagbabayad ng malaking halaga, kaya naging pasibo ako at negatibo. Ayaw kong harapin ang mga paghihirap ng diretsahan at pagtagumpayan ang mga ito. Sa halip, gusto kong tumakas at talikuran ang tungkulin ko. Ang kalikasan ng pag-uugaling ito ay pagtalikod
at pagkakanulo ito sa Diyos. Hindi nagtagal, nalaman ko na sa ilang iglesia sa distrito ng North City, ang kakulangan sa mga lider at manggagawa ay nangangahulugang hindi nakababasa ang ilang kapatid ng mga pinakabagong salita ng Diyos o nakapamumuhay ng buhay iglesia. At lahat sila ay namumuhay sa pagkanegatibo, kahinaan, kaduwagan at takot. Nang malaman ko ito, nakaramdam ako ng matinding panunumbat sa sarili. Hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito kalubhang kahihinatnan ang pagkabigo kong maghalal agad ng mga bagong lider at manggagawa. Sa sandaling iyon, naisip kong mga salita ng Diyos na naglalantad sa mga kahihinatnan ng pagtalikod ng mga tao sa kanilang mga tungkulin, kaya hinanap ko ang mga iyon para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang problema ng pagtalikod sa gawain ay lumilitaw sa mga ordinaryong mananampalataya, maliit lang ang epekto nito sa gawain ng iglesia at naaapektuhan lang nito ang individual. Pero kapag isa itong tao na naglilingkod sa Diyos, anuman ang antas niya bilang lider o manggagawa, kung tatalikuran niya ang gawain at susukuan ito, mayroon itong malubhang epekto sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Bukod sa naaapektuhan nito ang buhay iglesia, naaapektuhan din ito ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang gawain ng iglesia o ang pangkalahatang gawain ng sambahayan ng Diyos ay naaapektuhan at nagugulo sa gayon dahil naging palaiwas ang taong ito at tumalikod sa gawain. Kung hindi gumagawa ng tunay na gawain ang mga lider at manggagawa, hindi nagpapatupad o sumusubaybay sa gawain, hindi ito magdudulot ng malaking epekto sa unang ilang araw. Magagawa ng mga kapatid na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng normal at magtipon at gampanan ang mga tungkulin nila ng normal. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon nang hindi nakakatanggap ang mga kapatid ng mga pagsasaayos ng gawain mula sa ang itaas o pagtustos, suporta at tulong sa buhay pagpasok nila, ang buhay iglesia nila at ang gawain ng iglesia nila ay sasailalim sa mga kahihinatnan tulad ng kawalan ng pokus at pagkakaisa, pagtigil at pagkawala ng gawain ng banal na espiritu. Kaya isa itong napakalubhang problema. Kung lilitaw ang gayong sitwasyon sa proseso ng paglilingkod sa Diyos, kung gayon, ang taong ito na naglilingkod sa Diyos o isang lider o manggagawa na mas mataas ng isang antas sa kanya ay dapat umako ng responsibilidad. Sa katunayan, ang responsibilidad na ito ay isang bagay na hindi mo kayang pasanin. Kung gayon, bakit ako nagsasalita tungkol sa pag-ako ng responsibilidad? Dahil kapag humarap ka sa Diyos para magbigay sulit, hindi mo ito magagawa. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang hinirang na mga tao at ang gawain ng isa o higit pang iglesia sa iyo. Pero nang lumitaw ang ilang espesyal na sitwasyon, tumigil ka sa paggawa at sa halip, ay inasikaso mo ang sarili mong mga pribadong usapin at suliranin. Naghuhugas kamay ka sa gawain ng iglesia. Sa paningin ng Diyos, isa itong malubhang pagsalangsang na ginawa mo habang naglilingkod sa Diyos. Isa itong bagay na kinamumuhian at kinukondina ng Diyos. Inilalantad ng Diyos na napakalubhan ng mga kahihinatnan ng pagtalikod sa tungkulin. Isa itong malubhang pagsalangsang. Kapag tumatalikod ang mga lider at manggagawa, parehong naaapektuhan ng matindi ang buhay iglesia at ang gawain ng iglesia. At maaari pang huminto ang gawain ng iglesia. Bilang isang lider, tumalikod ako sa isang kritikal na sandali. Sa hindi paghahalal agad ng mga bagong lider at manggagawa, naapektuhan ko ang gawain ng buong distrito. Hibang na inaaresto ng CCP ang ating mga kapatid at ginugulo ang gawain ng Diyos.
Pero hindi ko ginawa ang lahat para protektahan ang gawain ng iglesia. Sa halip, nanood lang ako ng walang pakialam habang nagkakagulo-gulo ito para lang hindi gaanong magdusa ang sarili kong laman. Wala talaga akong pagkatao. Sa isang kritikal na sandali, kumampi ako kay Satanas at hinadlangan ang gawain ng iglesia. Kung hindi ako magsisisi, kasusuklaman at ititiwalag ako ng Diyos. Kaya, nanalangin ako sa Diyos, handang magsisi. Ayoko nang mamuhay sa gitna ng mga paghihirap na ito at iniling ko sa Diyos na gabayan akong lutasin ang mga problemang ito. Pagkatapos niyon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na ipinadala sa akin ng mga lider. Ano ang dapat mong gawin kapag naharap ka sa isang bagay na mahirap? Huwag matakot. Kung walang suliranin, hindi maipapakita ang tayog at kakayahan mo. Puno ang buhay ng iba't ibang suliranin at ginugugol ng mga tao ang buhay nila sa pagharap sa sunod-sunod na suliranin. Habang patuloy na nahaharap sa mga suliranin, kung hahanapin mo ang mga katotohanang prinsipyo at lulutasin ang mga suliraning ito, hindi ba't magkakamit ka kung gayon ng abilidad na lumutas ng mga suliranin? Hindi ba't bubuti ang kakayahan at karakter mo? Dagdag pa rito, kapag taglay mo ang mga prinsipyo para sa paglutas ng mga suliranin at isinasagawa ang mga ito, hindi ba't magkakaroon ka, kung gayon, ng buhay pagpasok? Sa pamamagitan ng paglutas ng mga suliranin, nakakamit mo ang realidad ng katotohanan. Hindi ba't makakaranas ng unti-unting paglago ang buhay mo? Kaya, isang mabuting bagay ang mga suliranin. Habang mas nasusumpungan mo ang sarili mo na nahaharap sa mga suliranin, mas maibubunyag ang senseridad mo at mas nasusubok ang pananalig mo sa Diyos. Huwag matakot sa mga suliranin at huwag matakot sa kabiguan at mga hadlang. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagharap sa mga paghihirap sa tungkulin ay hindi masamang bagay, bagkus ay isang mabuting bagay. Ibinubunyag ng mga paghihirap ang tunay na tayog ng isang tao, at sa gitna lamang ng mga paghihirap taimtim na mananalangin at aasa sa Diyos ang mga tao at hahanapin ang kanyang mga layunin. Sa proseso ng paglutas sa mga paghihirap, hindi lang lumalaki ang ating pananalig sa Diyos, kundi nauunawaan din natin ang ilang mga katotohanang prinsipyo at lumalago ang ating buhay. Akala ko dati na ang kahandaan kong harapin ang panganib para ilipat ang mga handog sa Diyos at ang mga aklat ng mga salita ng Diyos ay nangangahulugang mayroon akong kaunting katotohanang realidad at tayog. Pero nabunyag ako nang maharap ako sa mga paghihirap sa paghahalal ng mga bagong lider at manggagawa. Sa gitna ng aking mga paghihirap, hindi ako nanalangin o umasa sa Diyos, ni hindi ko hinanap ang mga katotohanang prinsipyo para lutasin ang mga problema. Sa halip, sinubukan kong tumakas at umatras at naisip ko pang ang tumalikod at ipagkanulo ang Diyos. Wala akong tayog kahit kaunti. Totoo ngang nahaharap ang iglesia sa lahat ng uri ng paghihirap pagkatapos ng malawakang mga pag-aresto. Pero isa itong magandang pagkakataon para matuto akong umasa sa Diyos at lumago sa buhay sa ilalim ng kanyang gabay. Nagkaroon ako ng pananalig mula sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at naging handa akong umasa sa Diyos para lutasin ang mga paghihirap na ito. Kaya nanalangin ako sa Diyos, handang makipagtulungan. Pagkatapos niyon, muli naming inayos ang listahan ng mga kandidato para sa mga lider at manggagawa. Tinugunan namin ang mga paghihirap at problema ng mga kapatid na ito sa pamamagitan ng pakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan para tulungan silang lutasin ang mga ito at mabilis kaming nakapili ng ilang angkop na tao para sa gawain ng iglesia. Pagkatapos, halos lahat ng kapatid ay nakatanggap na ng mga pinakabagong salita ng Diyos
at nakapamuhay ng buhay iglesia. Sa praktikal na pakikipagtulungang ito, tunay kong nakita ang gabay ng Diyos at nadagdagan ang pananalig ko. Pagkatapos ay napaisip ako, bakit ba iniisip kong tumalikod sa tuwing nakakaranas ako ng mga paghihirap? Ano ang pinakaugat ng problemang ito? Sa aking paghahanap, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang sinasandigan ng mga tao para sa pananatili ng kanilang buhay ay unti-unting sumisira sa kanilang puso hanggang sa punto na sila ay maging tuso, duwag at kasuklam-suklam. Hindi lamang sila hindi nagtataglay ng pagtitiyaga o determinasyon, ngunit naging sakim, mayabang, at matigas din ang ulo nila. Walang-wala sila ng anumang determinasyon na lampasan ang kanilang sarili, at higit pa riyan, wala sila ni katiting na lakas ng loob na iwaksi ang mga paglilimita ng madidilim na impluwensyang ito. Ang buhay at mga kaisipan ng mga tao ay napakabulok na ang kanilang mga perspektiba sa likod ng pananampalataya sa Diyos ay napakapangit pa rin at lubos na kasuklam-suklam pakinggan. Ang lahat ng tao ay duwag, walang kapangyarihan, kasuklam-suklam at marupok. Hindi sila nasusuklam sa mga puwersa ng kadiliman at wala silang nadaramang pagmamahal para sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapatalsik ang mga ito. Ang mga huwad na lider ay hindi gumagawa ng tunay na gawain, ngunit alam nila kung paano kumilos gaya ng isang opisyal. Ano ang unang bagay na ginagawa nila kapag nagiging leader sila? Ito ay ang kunin ang pabor ng mga tao. Ginagamit nila ang pamamaraang ang mga bagong opisyal ay sabik magpasikat. Una, ay gumagawa sila ng ilang bagay para magpalakas sa mga tao at nangangasiwa sila ng ilang bagay na nagpapabuti sa pang-araw-araw na kapakanan ng lahat. Sinisikap muna nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao para maipakita sa lahat na kaayon sila ng masa, para purihin sila ng lahat at sabihin na kumikilos na parang isang magulang namin ang leader na ito. Pagkatapos ay opisyal na silang mamumuno. Pakiramdam nila ay mayroon na silang popular na suporta at matatag na ang kanilang posisyon. Pagkatapos, nagsisimula silang magtamasa ng mga pakinabang ng katayuan na para bang nararapat iyon sa kanila. Ang kanilang mga kasabihan ay, ang buhay ay tungkol lamang sa pagkain at pananamit. Maigsi ang buhay, kaya magpakasaya habang kaya. At magpakasaya ka na ngayon, bukas ka na mag-alala. Nagpapakaligaya sila sa bawat araw na dumarating. Nagpapakasaya sila hanggat kaya nila. At hindi nila iniisip ang hinaharap. Lalong hindi nila isinasaalang-alang kung anong mga responsibilidad ang dapat tuparin ng isang leader at kung anong mga tungkulin ang dapat nilang gawin. Nangangaral sila ng ilang salita at doktrina at ginagawa ang ilang gampanin para magpakitang tao tulad ng nakagawian. Hindi sila gumagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila tinutuklas ang mga tunay na problema sa iglesia at hindi ganap na nilulutas ang mga iyon, kaya ano ang silbi ng paggawa nila ng gayong mga paimbabaw na gampanin? Hindi ba't mapanlin lang ito? May pagkakatiwala ba ang mahahalagang gampanin sa ganitong uri ng huwad na lider? Naaayon ba sila sa mga prinsipyo at kondisyon ng sambahayan ng Diyos sa pagpili ng mga lider at manggagawa? Hindi. Walang anumang konsensya o katwiran ang mga taong ito. Wala silang anumang pagpapahalaga sa responsibilidad, subalit nais pa rin nilang magkaroon ng posisyon bilang opisyal na maging isang leader sa iglesia.
Bakit masyado silang walang kahihiyan? Para sa ilang taong may pagpapahalaga sa responsibilidad, kung mahina ang kanilang kakayahan, hindi sila maaaring maging leader. Lalo pa ang mga taong walang silbi na wala talagang pagpapahalaga sa responsibilidad. Lalong hindi sila kalipikadong maging mga leader. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pinakaugat ng pag-atras at pagtalikod ko sa harap ng mga paghihirap sa aking tungkulin ay ang takot kong magdusa ang aking laman. Naimpluwensyahan ako ng mga satanikong lason tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at maigsi ang buhay kaya magpakasaya habang kaya. Naisip ko na dapat mabuhay ang mga tao para magtamasa ng kaginawahan ng laman. At hindi dapat masyadong magdusa at sobrang miserable ang magdusa at magpagalbong araw. Sa makatwid, ayaw kong magdusa o magbayad ng halaga sa anumang ginagawa ko. Halimbawa, noong nagtatrabaho pa ako sa isang pabrika, naramdaman kong sobrang nakapapagod ang trabaho at masyadong maraming pagdurusa. Kaya nagtayo na lang ako ng sarili kong tindahan. Sa ganoong paraan, makapagpapahinga ako kahit kailan ko gusto at makapamumuhay ng relax at walang stress. Ganoon pa rin ako kahit nang nananampalataya na ako sa Diyos. Sa tuwing may mahirap na gampanin o isang bagay na nangangailangan ng masusing pag-iisip para malutas, hinihintay kong maunang magsimulang gumawa ang brother na katuwang ko at susunod na lang ako. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng malawakang mga pag-aresto ang iglesia at ang paghahalal ng mga bagong lider at manggagawa ay isang napakaapurahang bagay. Dapat sana ay humanap ako ng paraan para maihalal sila sa lalong madaling panahon upang maging normal ang takbo ng gawain ng iglesia. Pero ayaw kong magdusa pa o magbayad ng mas malaking halaga, kaya ipinagpaliban ko ang mga bagay-bagay. Iniwasan ang mga hirap at tumalikod na naging dahilan ng pagkaantala ng gawain. Nakita ko na dahil sa pamumuhay ayon sa mga satanikong lason, naging napakamakasarili ko at kasuklam-suklam. Gaano man kahalaga o kaapurahan ang gawain ng sambahayan ng Diyos, ang iniisip ko lang ay huwag magdulot ng pagdurusa sa sarili ko. Ang sarili ko lang na kaginawahan ng laman ang inaalala ko at hindi ko man lang isinaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Ni hindi ko isinaalang-alang ang gawain ng sambahayan ng Diyos o ang buhay pagpasok ng aking mga kapatid. Wala talaga akong konsensya o katwiran. Isa akong leader, pero hindi ako gumawa ng tunay na gawain na naging dahilan para hindi makapamuhay ng buhay iglesia ang aking mga kapatid. Hindi ba't isa akong huwad na leader? Isang taong walang silbi. Nang mapagtanto ko ito, labis kong kinamuhian ang sarili ko. Nanalangin ako sa Diyos na hindi na ako mamumuhay ayon sa mga satanikong laso na ito. Kalaunan, pinagnilayan ko kung paano ako dapat magsagawa kapag naharap uli ako sa mga paghihirap. Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang taong ginagamit ng banal na espiritu ay may ilang praktikal na pagsasagawa sa hindi pagtalikod sa gawain. Ibig sabihin, kapag nahaharap sa mga suliranin o nahaharap sa mga problema sa gawain ng iglesia, hindi siya naghahanap ng daan palabas o nag-iiwan ng daan palabas para sa kanyang sarili. Higit pa rito, hindi siya nagiging negatibo o mahina, lalong hindi siya nagrereklamo. Sa halip, aktibo at positibo niyang hinaharap ang mga suliranin, sinusubukan ang bawat paraan para magdasal at maghanap, at pagkatapos ay naghihintay siya sa kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Ang mga ito ay pawang mga konkretong pagpapamalas ng hindi pagtalikod sa gawain. Anumang panahon ito, anumang mga suliranin ang nakaharap niya,
At kung pinahintulutan ba ng mga kondisyon na malutas ang mga suliranin, hindi kailanman sumuko o umatras ang taong ginagamit ng banal na espiritu, kaya umani siya ng malaking ani sa paglipas ng panahon. Mismong dahil hindi siya umaatras at aktibo at positibo siyang nakikipagtulungan, naghahanap at umaharap sa Diyos para magdasal anuman ang sitwasyong makaharap niya. Sa proseso ng aktibo at positibo niyang pakikipagtulungan, unti-unti siyang binigyang liwanag ng Diyos. Ikinikintal sa kanya ang maraming katotohanan na dapat maunawaan, ang mga prinsipyo at pamamaraan ng paggawa ng gawain, pati na rin ang pakay na nilalayo ng Diyos na makamit sa paggawa ng bawat aspekto ng gawain, at ang kabuluhan ng paggawa ng bawat aspekto, upang unti-unti niya itong maunawaan at maarok. Isang napakahalagang dahilan kung bakit nagawa niyang anihin ang aning ito ay, kapag nahaharap sa iba't ibang suliranin, hindi siya kailanman umatras. Sa halip, tulad ni Noe, palagi siyang nanindigan sa kanyang pwesto mula nang tanggapin ang atas ng Diyos. Anuman ang mga suliranin na makaharap niya, nagdarasal at umaasa siya sa Diyos. Sinusubukan ang bawat paraan para lutasin ang mga ito at hindi niya kailanman tinalikuran ang gawain. Ang taong ginagamit ng banal na espiritu ay hindi kailanman tumatalikod kapag nakararanas ng mga paghihirap. Gaano man kalaki ang mga paghihirap sa gawain ng iglesia, hindi siya kailanman nagrereklamo o nagiging negatibo. Aktibo siyang nananalangin at naghahanap at sinusubukan ang lahat ng posibleng paraan para lutasin ang mga paghihirap. Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maisakatuparan ang lahat sa abot ng kanyang kakayahan. Nang ikumpara ko ang aking saloobin sa saloobin ng taong ginagamit ng banal na espiritu sa gawain ng sambahayan ng Diyos, labis akong napahiya. Nabigyan din ako ng inspirasyon. Kailangan kong tularan ang taong ginagamit ng banal na espiritu. Kapag naharap ako sa mga paghihirap, hindi ako dapat umatras o tumalikod, kundi dapat akong umasa sa Diyos at hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Sa pagtatapos ng Setyembre, naglunsad ng isa pang bugso ng malawakang mga pag-aresto ang CCP at marami pang kapatid sa buong distrito ang naaresto. Sa harap ng aktwal na kapaligirang ito, muli akong nalagay sa isang mahirap na posisyon. Hindi pa nga namin natatapos ihalal ang lahat ng kapalit na lider at manggagawa pagkatapos ng huling bugso ng mga pag-aresto. At ngayon, may dumating na namang panibago. Mas magiging mahirap humanap ng mga angkop na kandidato para sa pamumuno ngayon. Kakailanganin kong magdusa ng husto para magawa ng maayos ang gawain ng iglesia. Sa puntong ito, napagtanto kong muli akong nagpapasasa sa kaginawahan ng laman, kaya mabilis akong nanalangin sa Diyos. Naisip ko ang ibinahagi ng Diyos tungkol sa taong ginagamit ng banal na espiritu, kung paano siya hindi kailanman umatras o tumalikod, gaano man kahirap ang mga bagay-bagay, at ginawa ang kanyang tungkulin ng buong lakas. Naisip ko rin si Noe na nagtiyagang gumawa ng daong sa loob ng 120 taon. Ang mga paghihirap na hinarap niya ay mas malaki kaysa sa mga nasa tungkulin ko. Sa pag-alala sa mga bagay na ito, labis akong nabigyan ng inspirasyon at nagkaroon ako ng determinasyon na umasa sa Diyos at gawin ang gawain. Una akong sumulat ng liham sa mga lider ng distrito para makipagbahaginan sa kanila. Hinihikayat sila na huwag mamuhay sa gitna ng mga paghihirap. At pagkatapos, ay sinala ko ang mga membro ng iglesia para sa mga kandidato sa pamumuno. Kapag nakararanas ako ng mga paghihirap, aktibo kong hinaharap ang mga ito. Nananalangin at naghahanap mula sa Diyos at nakikipagbahaginan din sa mga kapatid na nakauunawa sa katotohanan. Isa-isang nalutas ang mga paghihirap at makalipas ang ilang araw, nakahanap kami ng ilang angkop na tao.
Sa panahong ito ng karanasan, natuto akong umasa sa Diyos sa mga paghihirap. At nagkamit din ako ng kaunting pagkaunawa sa aking tiwaling disposisyon ng pagiging makasarili, kasuklam-suklam, at pagpapakasasa sa kaginawahan ng laman. Nakahanap din ako ng ilang tamang landas ng pagsasagawa para magawa ng maayos ang aking tungkulin. Ito ay mga natamo na hindi ko sana nakuha sa isang komportabling kapaligiran. Salamat sa Diyos.